Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, seaborne at air strike ay nagpapatuloy sa isang isla sa Zamboanga City. Pasok sa ilang eskwelahan, balik na ngayong araw. Banana plantation sinalakay ng BIFF sa North Cotabato. Liderato ng Senado, banggaan sa isyu kung dapat piliting padaluhin sa Senate hearing si Janet Lim Napoles kaugnay sa PDAF scam. Dalawang panukalang mag-amyenda sa criminal investigation sa bansa pinasisertipikahang urgent kay Pangulo Aquino. Kabalitang negosyo natin, lokal na pamalaan ng Bohol at Dole nagsanib puwersa para makatulong sa mga naghahanap ng trabaho. Balita sa ibayong dagat, 4 na araw na standoff naman sa Kenya natapos na. Patay sa gulo, umabot ng 72. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang kaguluhan sa Zamboanga ay nagdulot ng ibayong paghihirap at pasakit sa mga mamamayan nito. Humigit kumulang sa 100,000 Zamboangueños ang nagsisiksikan. Sa 30 evacuation centers ang wala pang katiyakan kung kailan makakauwi matapos masunog ang humigit sa 1,000 mga tahanan. Zamboanga, hermosa, preciosa, perlita, orgullo de Mindanao. Mga kasama, ang RMN Network, radyo mo nationwide, sa pamamagitan ng 60 mga AM and FM station, 10 ng aming mga affiliate stations ay kumakatok sa inyong mga puso't damdamin na tulungan nating bumangon ang mga kababayan natin sa Zamboanga. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Tumatanggap ang aming mga himpilan ng RMN at IFM stations at mga affiliate stations sa bawat syudad at probinsya sa buong bansa ng donasyon para sa anumang tulong na maiabot sa mga nangangailangang Zamboangueño sa ngayon. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Prioridad ang mga noodles, canned goods, mga damit, kumot, gamit sa personal hygiene at mga gamot. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Dalhin lamang ang inyong mga donasyon sa pinakamalapit na himpilan ng RMN, IFM o RMN affiliates sa inyong lugar. Dito sa Metro Manila, ang DZXL 558 RMN Manila ay nasa 4th floor ng Guadalupe Commercial Center at sa Makati City. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Oy, umaga na naman ho, yung mga Pinoy daw ay talagang mahilig ho sa extra rice, mag-extra rice. Eh, totoo po yan, kung masarap at malasa ang ulam, talaga naman pong masarap sabayan ng maraming kanin. Tulad na naman ng Bingo Carne Norte, bibingo po kayo dito dahil karneng-karne ang lasa ho nito, malasa at mabango pa. Mapaparami po ang kain ng pamilya nyo dahil sa lasa ho nito. Bibingo din po kayo sa savings dahil ang supermarket SRP ng Bingo Carne Norte, 100 grams ay 11 pesos and 95 centavos lamang. Kaya bili na agad kayo ng Bingo Carne Norte. Bingo sa presyo, bingo lasa, sa bango, sa lasa. Buong pagsang boses ng balita. RMN News. Umaga ho ng Miyerkules na ngayon, September 25, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DCWT 540 RMN Baguio,
DWAR 103.9 RMN Palawan, DYRI 774 RMN Iloilo at DXDC 621 RMN Davao. Live international pa rin via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. At syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan yan. Na muna ho ng panahon, isang panibagong low pressure area na naman ang binabantayan ngayon ng pag-asa sa bahagi ng West Philippine Sea. Bagamat hindi pa inaasahan ang paglakas nito sa loob ng 24 oras, posible po itong makaapekto sa Western Visayas, Central Luzon at Metro Manila sa oras na lumapit siya sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala po, inaasahan pa rin makakaranas ng manakanakang mga pagulan at thunderstorms ang Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon ngayong araw. Uulanin din ang Mindoro ngayong Miyerkules dahil sa makapal na kaulapan dulot po ng habagat. Nasa Mindoro ngayon ang may kakapalan ho ng kaulapan ng Southwest Monsoon. At dahil dito ay makaranas sa mga residente ng katamtaman hanggang kuminsay malakas sa pag-ulan dyan na maaaring magdulot po ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kabila ho niya na ang magandang lagay naman ng panahon simula bukas hanggang sa weekend habang patuloy na humihina ang epekto ng Southwest Monsoon o yung habagat. Sumikat ang araw alas 5:45 kanina umaga at lulubog alas 5:50 mamayang hapon. RMN Nationwide Reports. Headline numero 1 natin sa RMN News Nationwide ngayong umaga. Atake sa Zamboanga. Seaborne at airstrike nagpapatuloy pa rin sa isang isla sa Zamboanga City. Kasama natin sa balita live si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Bong, buenos dias. Buenos dias, kasamang Wen at ang buong bansa. Sa kasalukuyan ay umabot na ng 24 ora ang isinasagawang airstrike at seaborne operations ng mga miyembro ng militar dito naman sa pinagsanib na puwersa ng Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force sa Sumatra Island dito sa may barangay Talon-Talon. Ito ay matapos nagkaroon ng isang matinding bakbakan kahapon ng umaga sa pagitan ng umaatras na grupo ni Commander Javier Malik dito sa may barangay Sumatra, kung saan pinaniniwala ang gagawing exit route o kanilang maging withdrawal area buhat naman sa kanilang inaatras ng mga barangay ng Santa Barbara, Santa Catalina at Rio Hondo. Dahil sa magkasunod-sunod na bakbakan kahapon ay nagdesisyon ang Philippine Air Force, Philippine Navy at Philippine Army na lusubin na itong Sumatra Island kung saan kahapon ay talagang matinding bakbakan ang naganap at sa mga oras na ito ito namang seaborne operation ang mas lalong tumitindi simula pa kaninang alas 5 ng madaling araw. Inaasahan ng militar na kanilang makubkob na ang naturang lugar para naman mapunto na itong mga natitira pang miyembro ng Moro National Liberation Front na patuloy pa rin naghahasik ng kaguluhan dito sa Zamboanga City sa loob na ng 17 araw. Sunod-sunod na rin na sunog ang naganap kahapon sa may barangay Rio Hondo, Mariki, Santa Barbara at Santa Catalina. Kaya habang umaatras itong mga MNL fighters ay ganoon ang kanilang ginagawa para naman makaiwas sa mga militar na tumutugis sa kanila. Wala pa rin kasiguruhan kung hanggang kailan matatapos ang clearing operations dito sa Zamboanga City, ngunit umaasa ang mga Zamboangueños na sana matapos na itong giyera at nang makabalik na sa normal ang ekonomiya at pamumuhay ng mga kaibigan o mga kababayan natin dito sa lungsod ng Zamboanga. Buhat sa RMN Zamboanga, kasama nyo Bong Simbahon, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Mga kasama, sa kabila po ni 17 araw ng Zamboanga Crisis, balik eskwela na ngayong Miyerkules ang 158 paaralan sa elementary at high school. Kasabay niyan ay sumasailalim na rin ngayon sa stress debriefing ang mga gurong nasunugan at naapektuhan ng tensyon. Pinapaalalahanan din ng mga guro na dahan-dahanin muna ang pagtuturo ngayong araw. Sa kabila po ito yung sinabi ni Zamboanga City School Superintendent OIC Pedro Melchor Natividad na manatiling suspendido pa rin ang klase sa may 47 paaralan sa loob po ng tinatawag na critical zones kung saan patuloy ang bakbakan sa MNLF. Bagamat nasa labas na ng critical zone ang 158 na paaralan, naglatag na rin ng seguridad ang PNP, Task Force Zamboanga at mga barangay officials. Nagbabanggaan ho ang liderato ng Senado sa usapin kung dapat bang ipatawag si Janet Lim Napoles ang itinuturong mastermind sa kontrobersyal na multi-billion peso pork barrel scam na mismong kinasasangkutan ng mga senador at kongresista. Umaalmak kasi ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator T.J. Ochofisto Gingona III sa naging hakbang ni Senate President Franklin Drilon nang magpasyang hindi na ipatawag si Napoles. Samantalang nag-issue naman ng sapina para sa mga whistleblowers. Tahasang
pinatutsadahan naman ni Ginggona si Drilon sa pagsasabing maari nilang galangin ang opinyon ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, ngunit hindi maaring tumalima rito ang Senado dahil hiwalay na institusyon ang kapulungan at lalong hindi saklaw ng anumang opinyon ng Anti-Graft Court. Pero sa panig ni Drilon, iginit nito na hindi ito pagsuko ng Senado sa kanyang kapangyarihan sa Ombudsman. Sa halip ay ginagalang lamang ng kapulungan ang Ombudsman Act. Naanyay kailangan nilang bigyan ng proteksyon ang mga impormasyon na maaring makaapekto o ma-prejudice sa kaso. Itinanggi rin ni Drilon kung may grupong naglalabi sa kanyang tanggapan upang pigilin ang pagharap sa Senado ni Napoles dahil sa posibilidad na maaring madamay ito ng iba pang mandamay ito ng iba pang pangalan kaugnay sa kontrobersyal pa ring pork barrel scam. Nakuha natin makasama ang numero 2 na headline ng Banana Plantation sinalakay po ng BIFF sa North Cotabato. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Kasama Daisy, babalikan po natin ang RMN Cotabato mamaya. Ang Malacanang kaugnay po niyan sa pag-atake sa North Cotabato ay pinauubaya na sa security agencies ang pagtawag sa BIFF na terorista. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report. Ipinasa na lang ng Palasyo ng Malacanang sa mga security agencies ng pamahalaan ang pagdetermina kung teroristang grupo na bang maituturing ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ito ay matapos mamugot ng ulo ng sibilyan ang mga ito sa Midsayap, North Cotabato kung saan 4 na sundalo din ang nasawi. Ginawa rin namang human shield ng grupo ang 13 guro na kanilang bihag matapos lusubin ng isang paaralan sa nasabing bayan. Ikinukumpara na kasi ang mga ginawa ng BIFF sa mga ginagawa ng teroristang grupong Abu Sayyaf. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, nasa assessment na ng security agencies kung idedeklara bang teroristang grupo ang BIFF na breakaway group ng Moro Islamic Liberation Front. The similarity in actions is not the only basis for declaring a particular group to be terrorist or not. That is a decision that I will leave to people who have higher rank than I do. Sa oras na tawaging teroristang grupo ang BIFF, ay mas madali na silang hahabulin at pananagutin ng batas dahil sa umiiral na Anti-Terrorism Law o Human Security Act. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Balikan po natin yung balita may kaugnayan mga kasama sa isang banana plantation na sinalakay ng BIFF dyan sa North Cotabato. Nagbabalik live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Matapos ang bakbakan sa Midsayap, North Cotabato ay sinalakay naman ang puwersa ng BIFF ang isang plantation ng Dalmonte sa Barangay Dungo sa Tulunan, North Cotabato. Isa ang sugatan habang hindi naman mabatid kung ilan ang sugatan sa panig ng BIFF at mga sundalong nagresponde sa lugar. Sinabi ni North Cotabato Governor Emelu Lala Talinio Mendoza na maraming mga sibilyan ang lumikas sa lugar sa takot na baka maipit sa dalawang naglalabang puwersa. Ayon naman kay Lieutenant Nasrullah Sema, tagapagsalita ng 57th Infantry Battalion, mahigit sa 50 armadong BIFF na pinamumunuan umano ni Commander Diok Gani at Ricky ang nagpaula ng bala sa direksyon ng security forces ng Delinanas, Banana Plantation. Sugatan sa insidente ang isang Antonio Carpio, security guard ng Banana Plantation. Dahil dito ay nagkaroon ng palitan ng putok ng rumisponde ang puwersa ng militar at PNP. Wala namang naiulat na nasawi ayon kay Police Senior Inspector Jesse Cordero, hepe ng Tulunan PNP. Hinaras din ng mga armado ang ilang miyembro ng CVO sa Barangay Dungos, Tulunan. Lumikas naman ang mahigit 20 pamilya sa takot na maipit sa labanan. Dinoploy naman sa Barangay Dungos ang mga elemento ng 57th IB at PNP para bantayan ang lugar. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala'y hihilingin ni Justice Secretary Leila de Lima kay Pangulong Noynoy Aquino na madaliin ang pagsertipika sa 2 panukalang batas na magpapasimple sa criminal investigation sa bansa at mag-aamyenda sa crime section sa revised penal code. Sa isang statement, sinabi ni de Lima na nais niyang agad na maisabatas ang naturang panukala na yan
at para magkaroon ng konkretong resulta sa justice system ng bansa bago mag-2016. Namagit na anya ito ng Pangulo nung kauna-unahan niyang SONA noong 2010. Formal lang inendorso naman ng kalimang dalawang bill sa Kongreso kung saan pinangunahan ni Iloilo Representative Neil Tupas ang unang public hearing sa Cebu City noong Biyernes. Kasama si DOJ Criminal Code Chair Assistant Secretary Jeronimo C. Kabilang ho sa mga dumalo rito ay ang mga representante mula sa judiciary, executive agencies, academe, bar, local government units, non-government organizations at mga civil societies. RMN News Motion. Kasama ay pagtambalan po ang Department of Labor and Employment Region 7 sa Health, Education, Agriculture and Tourism, Information Technology, Caravan Program sa lokal na pamahalaan po ito ng Bohol. Layon niyan ang magsagawa ng seminars, counseling at mapagbigay ng livelihood grants sa mga graduates at mga residenteng kasalukuyang naghahanap ng trabaho. Sa panguna ni Dole Officer Engineer Eleuteria Salas, nararapat lamang na magabayan ang mga estudyante at mga unemployed sa pagpili po ng trabahong naayon sa nilang kapabilidad. Matutulong din daw sa nasabing karaban ang pagunlad ng syudad kung nasa tamang daan din ang pamumuhay ng bawat residente sa Bohol. RMN News Abroad. Doon tayo sa Kenya, natapos na yung 4 na araw ng standoff sa pagitan ng mga militante Al-Shabaab at Kenyan Security Forces sa Westgate Mall sa Nairobi. Ito ang kinumpirma ni Kenyan President Uhuru Kenyatta sa kanilang naganap na sagupaa o sa kanilang mga nakuha mga terorista. Sa kanyang national address, idineklara ni Kenyatta na bagamat sugatan ng kanyang bansa, hindi ito pinaghihinaan ng loob. Sa kabuuan, umabot sa 72 ang namatay sa nangyaring standoff, kabilang na yung 61 mga sibilyan, 6 na security forces at 5 terorista, habang 175 ang sugatan. Mga kasama, live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Niyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Miyerkules na, September 25, 2013. Sa mga taga Cotabato, susunod na dyan si kasamang Michael Suwan sa RMN News Diretso, Balitang Cotabato sa DXMY 729. At sa Zamboanga, susunod na rin si nakasamang Joel Sanson at Hermie Ventura sa RMN News Diretso, Balitang Zamboanga rin. DXRZ 900. Dalawang lugar na binabakbakan ho ngayon. Buti na lang humupa na dun sa isa. Meron naman sa Cotabato. Napayapaan, sana'y umiral. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord, at tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin tatak alas 7:18 ng umaga. RMN. Sa paglinis ng bahay, dapat linisin kahit sa kasulok-sulukan. Pulido! Yan ang turo ko sa manugang ko. Dapat tanggal ang dumi, winawalis ang kalat. Pulido!